nations you have made shall come and worship before you, O Lord, and shall glorify your name. You know, we are all the nations at this time. We are the church that loves to worship the Lord. And that's why we're going to sing to the Lord. Amen? Amen. Everybody, let everything that is bread praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that is bread that is bread praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I'll sing in the valley, praise on the mountain. I'll praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I'll praise when outnumbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drowned in. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, praise the Lord. Oh, I'll praise when I feel it. Praise when I don't. I'll praise as I know you're still in control. 'Cause praise is a weapon, it's more than a shout. Praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, come on, on the ground, let's praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Come on, let's clap our hands in the air, it's on the ground. Let's sing. I'll praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater. Sing, I'll praise. Praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and We praise and praise you, Praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody Sing it out, greater than praise. you. Praise the Lord, oh my soul. Praise. Come on, sing it louder, it's on the ground. Praise. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? I won't be quiet. How could I keep it
came to praise. On my way, I came to praise. Come on, just worship the Lord this morning. Oh, thank you, Lord. I came to praise right now, Jesus. We came to praise, Lord. Lord, ngayong umaga, we do not come, Lord, with anything, Lord, at all. We just want to empty our minds right now because we came to praise you, Lord God. And Jesus, as you are here, Lord, we just remember the wonderful thing that you've done, Lord. Lord, once maalala namin yun, everything seems to be okay, Lord. Lahat ng mga temporary things in this world, Lord, lahat yan mawawala. In the end, it's just gonna be you and us, Lord Jesus. And that's why we just want to worship you, Lord, this morning. Hallelujah. I was a wretch. I remember who I was. I was lost. I was blind. I was running out of time. Sin separated. The breach was far too wide. From the far side of the chasm, you held me in your sight. So you made a way across the great divide. Left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owed. Broke my chains, freed my soul for the first time. Come on, sing it all together for the Lord. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, you have washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light.
Thank you, Lord. Lahat po tayo ay nandito ngayong umaga dahil po sa pag-ibig at habag ng Panginoon. Because of His love and mercy. You know, when we say mercy, we don't deserve it, pero binigyan tayo. Inabot niya tayo. We deserve to be punished, but, you know, He reached out towards us and He gave us favor. God is loving and He is merciful. At ganun din po sa ating mga pangangailangan. We can come to Him. Just like this prayer of David. In Psalm 86, verses 1 to 13, it says here, "Incline your ear, O Lord, and answer me, for I am poor and needy. Preserve my life, for I am godly. Save your servant who trusts in you. You are my God. Be gracious to me, O Lord, for to you I cry all day. Gladden the soul of your servant, for to you, O Lord, do I lift up my soul." Hanapin po natin sa Panginoon ang ating kasiyahan, ang ating kagalakan. When we pray, number one, let us pray with confidence. Let us ask the Lord, "Incline your ear, O Lord, and answer me, for I am poor." Tumawag tayo sa Panginoon dahil alam natin siya lang ang sumasagot sa ating mga panalangin. And sabi niya, "Preserve my life, for I am godly. As with humility, save your servant." Tinawag ni David ang kanyang sarili, "Lord, I am your servant, and a servant who trusts in you." Dineclare niya, "You are my God." Ang dami pong mga Diyos-Diyosan na nakapaligid sa kanila. Ang dami pong mga sumasamba sa mga nilikha, mga Diyos-Diyosan na hindi sumasagot sa kanilang panalangin. Pero sabi niya, "I trust in you and you are my God. So be gracious to me. Be merciful to me, O Lord. For to you do I cry all day." At saan hinahanap ni David ang kanyang kasiyahan, ang kanyang kagalakan sa Lord? Sabi niya, "Gladden the soul of your servant, O Lord. Do I lift up my soul." Marami po sa atin, hinahanap natin ang ating happiness, ang ating kagalakan sa mga napakaraming bagay sa mundong ito. Diba? Ang ganda po ba ng mundo? Diba? Ang ganda na ng mundo, ang ganda, pinagaganda pa. Ang daming technology. You know, when you go to the third level po ng isang mall, anong makikita natin kadalasan doon? Andun ang mga technology, no? When you say cyber zone, pumunta ka kahit sa isang mall dito sa North EDSA, sa Mega Mall, yung mga nasa sila madalas? Nasa third floor, Okay, matataas. Meron pa yung isa sa kabila lang, no? Sa North EDSA, pag sa Annex, tumawid ka, doon, ang daming magaganda. Okay. Sino dito kahapon nagpunta ng Mandawi? Ang daming magaganda, no? Yan, no? Ang dami. Pero, saan natin mahahanap ang tunay na kasiyahan po natin? Lift up your soul to the Lord. And sabi niya, "For you, O Lord, are good and forgiving." When we ask, pray with confidence in God's character. Pray with confidence na may humility. Dito, pray with confidence dahil kilala natin ang Diyos natin. Pray with confidence in God's characters. Who is character? Who is our God? Sabi niya, "For you, O Lord, are good and forgiving, abounding in steadfast love to all who call upon you." Lord, meron kang kabutihan. Ikaw ay mabuti. In fact, Lord, ikaw ay naglilinis ng puso. Ikaw ay may steadfast love. Ikaw yung sumasagot ng aking panalangin. Nakwento ko po sa Recharge Night nitong Wednesday na nagulat po ako sa progression ng aking anak sa mga nakikita niya sa paligid. At may one time, nasa winning period po kami. Winning period dahil ang lakas niya na kumain. So, it's time to win, pero naglalambing siya sa akin at nakayakap bago matulog at nakatingin sa aking mukha. At iniisa-isa niya kung ano yung meron ako. Sabi niya, "Mom, you have head, you have hairs, you have nose, you have forehead, you have eyes, you have ears." Sabi niya, "You have milk."
Winning period tayo. And then sabi niya, you have teeth, you have neck, you have chin, chin, chin. Sabi niya, kasi tawag namin sa chin ay right up, may kantang right up to your chin, chin, chin. So naalala niya, chin, chin. And then, lumipas yung isang gabing yon. The following night, tumingin uli siya sa akin. At ang sinasabi niya ngayon ay, Mom, you have dad. You have kitchen. You have table. You have chairs. And then I begin to realize na, nga, ito yung mga meron kami. And I thank the Lord. See, alam niyo po kapag may toddler kayo, you begin to appreciate everything. Even the little things. Kahit flowers, butterflies, caterpillar na wala na akong isip doon. Napupunta ulit yung isip ko doon. Even the grass. Ganda. Lahat yun. And ito, na-remind ako, sinasabi niya, ano yung meron ako? Ito po, paalala natin, ano yung meron ang Diyos natin, kaya pwede natin siyang tawagan. Siya po ay may kabutihan, siya po ay merong mercy, siya po ay meron pong steadfast love. Amen po ba? Siya po ay may kapangyarihan na sagutin ang ating panalangin. Masasabi natin, Lord, you have this power, you have this ability, you have this character. And sabi niya, give ear, O Lord, to my prayer. Listen to my plea for grace. In the day of my trouble, I call upon you, for you answer me. Of course, my son, nung naghingi ng milk, dahil winning period, sabi ko sa kanya, timpla na lang tayo. So, alam niya lagi, timpla na. At yun na yung kaya kong ibigay, timpla. Okay? And food. Ganon din po. Pag alam natin, kilala natin ang tinatawagan natin, alam natin yung kaya niyang ibigay. And dahil mabuti ang Panginoon, kaya po niya tayong sagutin in the day of trouble. Sabi niya in verse 7, in the day of my trouble, I call upon you, for you answer me. There is none like you among the gods, O Lord, nor are there any works like yours. All the nations you have made shall come and worship before you, O Lord, and shall glorify your name, for you are great. Sabi niya, you are great. Greatness belongs to the Lord. Power and honor and the ability to do wonderful things. Sabi niya, and do wondrous things. You alone are God. Napakahalaga po nung declaration na yun ni David dahil napakaraming tao ang dinideclare na ang Diyos ko ay ito, ang Diyos ko ay si Chemos, ang Diyos ko ay si Baal, ang Diyos ko ay itong nagbibigay ng, yung tinatawag nila na, sino pa yung nagbibigay ng fertility, ng harvest. Pero sabi niya, ikaw yung great and you do wondrous things and you alone are God. Wala nang iba. At nawag ganun din po tayo. Lord, wala akong ibang source ng wisdom, ng strength, ng favor, ng mercy, ng forgiveness. Ikaw lang. And in the day of my trouble, ikaw lang ang tatawagan ko. Sino po ang tinawag natin nung day of trouble? Noon, sasabihin natin, naku, lahat po ng santo tinawag ko. Huwag niyo na pong tawagin lahat ng santo. Sa Bible nga po, ang tinawag na saints yung mga sumasampalataya sa Panginoon. You are saints because God made you holy. Okay? In verse 11, teach me your way, O Lord, that I may walk in your truth. Beautiful prayer. When we pray for God's help and God's guidance. Sabi niya, teach me your way, O Lord, that I may walk in your truth. Unite my heart to fear your name. I give thanks to you, O Lord my God, with my whole heart, and I will glorify your name forever, for great is your steadfast love toward me. Mahal po tayo ng Panginoon. You have delivered my soul from the depths of Sheol. Sheol means death. Sa kamatayan, sa kapahamakan, binigay ng Panginoong Yesus ang kanyang buhay upang tayo iligtas. He is able to guide us. He is able to teach us. Ang ganda po na may nagtuturo lagi sa atin. Maliligaw po tayo. Paano po tayo nakarating dito? I'm sure hindi na tayo nag-waste sa iba. Kung baguhan ka, kailangan mo para may magturo sa iyo ng daan. Pero ang daan sa mundong ito, masukal. Napakarami pong kung ano-anong katuruan sa mundong ito. Sabihin natin, parang masukal na gubat. And that's why we need God's truth in our lives. Let us ask Him today, turuan niyo po ako, Panginoon. Anong gusto niyong matutunan? Magdepende sa inyo.
Huwag matakot. Lumalim ang pag-ibig ko sa inyo. Matuto ako, Panginoon, na magtiwala sa inyo. Matuto akong tumawag. Matuto ako, Panginoon, na sa iyo lang umasa ng lahat ng pangailangan. Amen po ba? Lift your hands. Ano man po ang pangangailangan ninyo, humingi tayo sa Panginoon ng may pagpapakumbaba. Humble ourselves and tell God His character. Lord, kaya mo, Panginoon, magpagaling. Kaya mo, O Diyos, maghimala. Panginoon, kaya niyong abutin ang pangangailangan kahit ng mahal namin sa buhay na nasa malayo. Kaya mong i-repair, O God, ang sirang relationship. Kaya mo, Panginoon, magbukas ng opportunity sa mga naghihintay. Lord, sa mga may delayed, Panginoon, na payments o pangangailangan, kaya mo ito, O Diyos, na pagalawin. You are our God who is able to open the heavens and show favor to His children. Lord, ipakita nyo ang pabor mo sa mga naghihintay ng breakthrough, O God. Lord, sa kanilang finances, sa kanilang business, sa kanilang trabaho, those who need promotion, Father, be merciful to them. Those who need your miracle healing, gladden their soul, O God. Gladden their spirit. Bigyan mo sila ng kasiyahan, ng kagalakan. Bigyan mo ng tagumpay ang aking mga kapatid ngayong umaga. At Lord, Ikaw ay mabuti. Ikaw ay mapagpatawad. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Linisin mo ang aming puso, ang aming isipan, ang aming mga labi, mga salitang binitiwan namin na hindi pinag-isipan. Lord, mga minuni-muni namin, mineditate namin sa aming puso at isipan na kasamaan, forgive us. And Father, answer us. Answer those who are in trouble, O God. Walang ibang Diyos, Ikaw lang. Ikaw lang ang aming dakilang Diyos. You are our great God who can do wondrous things. And you alone are God. Ikaw lang ang Diyos ng aming pamilya. At turuan mo ang bawat isa sa amin na lumakad sa iyong katuwiran, sumunod sa inyo kahit na merong pagtitiis at pagtsatsaga, kahit na may kaakibat, Panginoon, na hirap. Lord, kami, Panginoon, ay hindi sumuko, kundi patuloy na sumunod sa inyo at anihin, Panginoon, ang bunga sa dulo. At ito ay ang kapayapaan, ang pagpapala, ang pag-asa, at ang kabutihan at pabor na nagmumula sa inyo. Oh, we give thanks to you, God, sa lahat ng meron kami. Sige po, begin to thank the Lord for your family, for whatever you have, even the simple things in life, na minsan nane-neglect po natin. Salamat, Panginoon, sa mga kaibigan. Salamat, Lord, sa mga kamag-anak. Salamat sa brothers and sisters na lagi po namin kasama sa paglilingkod sa inyo. Thank you, Lord, sa mga opportunities na binuksan mo sa amin. Thank you sa increase of wisdom and in wealth, Lord. Thank you sa pananampalataya na ikaw pa rin ang nagbigay sa amin. Oh, God, you are good. You are forgiving. You are loving. You are merciful. You alone are God. Ikaw lang, wala nang iba. Sa iyo lahat ng papuri at pagluwalhati. In Jesus' name we pray. Everyone say, Amen. Amen. Palapahan po natin ang Panginoon. You may all be seated. Here's Brother Rusty for our giving. Pastor, good morning, solid ground. Para po sa ating pagkakaloob, samahan niyo po akong basahin natin ang Ezra chapter 3, verse 1 hanggang 6. ASND. Nang dumating ang ikapitong buwan, noong nakatira na ang mga Israel sa kani-kanilang bayan, nagtipon silang lahat sa Jerusalem nang may pagkakaisa. Pagkatapos, muling itinayo ang altar ng Diyos ng Israel para makapag-alay dito ng mga handog na sinusunog ayon sa nakasulat sa kautusan ni Moises na kanyang lingkod. Ang nagpatayo nito ay si Jesua na anak ni Josadak at ang iba pa niyang mga kasamahang pari at si Zerubbabel na anak ni Shealtiel at ang mga kamag-anak niya. Kahit takot sila sa mga tao na dati nang nakatira sa lupaing iyon, itinayo nila ang altar sa dating pinagtayuan nito. Pagkatapos, nag-alay sila sa Panginoon ng mga handog na sinusunog sa umaga at gabi. Ipinagdiwang din nila ang pista ng pagtatayo ng mga kubol ayon sa nakasulat sa kautusan ni Moises at nag-alay sila ng mga handog na sinusunog na kani-kanilang ihandog, kinakailangang ihandog sa bawat araw ng ganitong pista.
Bukod pa sa mga handog na sinusunog, naghandog din sila ng mga handog sa bawat pista ng pagsisimula ng buwan at sa iba pang mga pista sa pagsamba sa Panginoon. At nag-alay din sila ng handog na kusang loob para sa Panginoon. Kahit hindi pa nagsisimula ang muling pagtatayo ng templo ng Panginoon, nagsimula na ang mga Israelita sa pag-aalay ng mga handog na sinusunog ng unang araw ng ikapitong buwan ng taon ding iyon. Pagbalik daw po ng mga Israelita sa Jerusalem, unang-una bago ang bahay nila, ang itinayo nila daw ay ang altar. Kahit wasak ang lungsod, natatakot sila sa mga kalapit bansa, nag-alay sila ng handog. Pagkatapos sa ikapitong buwan, ipinagdiwang nila ang pista ng mga tolda. Nang sumunod na taon, sinimula nila ang pundasyon ng templo. Bali 8 years po. Sa ating pong binasa, meron pong 4 na aral na naunawaan o naging pananaw mula sa Ezra 3 verse 1 hanggang 6. Una daw po, unahin ang pagsamba bago ang lahat. Hindi bahay, hindi pader. Sa binasa natin, inuna nilang itayo, kundi ang altar. Kahit magulo at wasak daw po ang ating buhay, ibalik muna natin ang relasyon natin sa Diyos. Ang pagsamba, ang pundasyon ng lahat ng balakin at plano sa ating buhay. Kasi kung hindi po tayo babalik sa Panginoon, hindi po matutupad ang mga minimiti natin o mga dinadalangin natin sa Kanya. Ikalawa po, sumunod ayon sa salita, hindi ayon daw po sa nakikita o gaya lang sa iba. Yung mga uso, madali po yung gumaya. Pero ano po ba ang nakasulat? Sabi po sa verse 2 at 4, paulit-ulit na sinabi, ayon sa nasusulat, kautusan ni Moises, kahit matagal sila sa Babylonia, bumalik sila sa Biblia. Hindi sila nag-imbento daw po ng sarili nilang pagsamba. Saan po sila nakabase? Sa Bible, kagaya po ng ginagawa natin. Pag hindi po tayo nakabase sa Bible, pagsamba natin, ligaw po tayo. So, kailangan daw po tignan natin yung mga aspetong yon para po hindi tayo maligaw. Ikatlo, may tapang na sumamba kahit may takot. Sabi po sa verse 3, nagtayo sila ng altar sa kabila ng takot nila sa mga taong nakatira sa palibot. Hindi na wala ang takot, pero mas pinili daw po nilang sumamba. Hindi daw po hadlang ang takot para sumunod. Kadalasan po sa Kristiyano, sa atin, may mga agam-agam tayo at takot. Pero hindi daw po dapat yon. Kailangan, isipin natin na meron tayong backup o minsan nasa harapan natin ng Panginoon. So hindi po daw dahilan para matakot tayo, para wag tayong sumamba. O bigay natin yung buhay natin sa Kanya kasi may pagpapala po at may kapayapaan sa puso natin kung nasa atin ang Panginoon. At kung alam natin na nasa atin ang Panginoon. Ika-4 daw po, ang pagkakaisa ang nagpabilis ng gawain ng Diyos. Sa Ezra 3:1, sabi nga po, nagtipon-tipon ang buong bayan, parang isang tao sa Jerusalem, iisa ang puso, walang kanya-kanya. Alam niyo po ang susi ng tagumpay, kahit anong misyon, kapag nagkakaisa po ang mga tao o ang mga operator ng misyon, magtatagumpay po ito kasi iisa yung puso nila at hangarin nila. Sabi nga, ang susi ng kanilang tagumpay ay pagkakaisa ng kanilang mga puso at ang katapangan magbigay ng oras, araw, panahon, ang katapatang magkaloob para sa iisang layunin, tungo daw po yun sa tagumpay. Example lang po, gaya ng ating church, dahil nagkakaisa po tayo, sa hangarin natin na magtayo ng church, tignan nyo, meron na tayong sarili nating church. Nagkaisa po yung mga puso natin magbigay, nagkaisa tayo sa oras, nagkaisa tayo magkaloob ng tapat. Meron po tayong church, naka-aircon pa tayo. Before, nung mga nakakaraang taon, 8 years din, parang ganon. Nandun po tayo sa walang aircon. Yung umpisa hanggang sa dumating tayo sa aircon, ay isa, background pa. So, ngayon, dahil nagkaisa yung puso natin, meron po tayong 3-tonner. Di ba blessed po yun? Dahil may hangarin tayo, nagkaroon tayo ng gantong church. Alam niyo kung bakit? Dahil nagkakaisa po yung puso natin. Nagkakaisa tayo, hindi tayo tumitigil, hanggat hindi po natin makamit yung mga plano, yung mga project, yung mga biyaya na natatanggap natin, ibinabalik natin sa Panginoon. Yun po yung tinatawag na pagkakaisa. Pagkakaisa ng isang puso na bilang isang Kristiyano na natatakot sa salita ng Panginoon, na sumusunod sa salita ng Panginoon,
nagtatapat po sa pagkakaloob. At doon po tayo nagkaroon ng lakas ng loob para maipatayo nga daw po itong ating sanctuary. Hindi po tayo hihinto. Sabi nga ni Alex Ayala, can't stop, won't stop. Kinuha ko po yung quote na yun. Can't stop, won't stop. Hindi po tayo titigil, marami pa pong project. Marami pa pong project ang church sa pamagitan po ng pagtatapat natin sa pagkakaloob. Matatagumpayan po natin ang lahat ng ito. Ang lahat po ay inaanyayahan ko para magbigay, kaya po ng kagawian natin. Ang brown envelope, ito po yung ating pagbabalik lang ng pondo. Dito rin nahiram natin sa ating church. Ang red envelope po, ito po yung ating tithes kung saan dito po nakikita yung katapatan natin. Blue is special project kung saan, tama ba ako, sound treatment. Gagawin na po sa August 7. So nagsukat na po rito, nagpakita na rin ng kulay, meron na rin mga design. At yun po, gaganda na po yung sounds natin, mako-compensate yung lakas, tapos mababalance yung mga music. So magiging maganda po ang ating church. Patuloy lang po yan. And mission, yung white envelope po, ito po yung ating pang-outreach natin sa mga kabataan, kung saan nakaplano na rin po. At dito po napupunta yung binibigay natin. Sige po, let's give to the Lord. Tayo po tayo para... Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo at extend natin yung right hand natin dito sa ating pagkakaloob sa ating mga kaloob para ipanalangin. Lord, salamat po Panginoon sa umagang ito. Nagkaroon po kami ng puso, ng pagkakaisa, Panginoon, upang magbigay sa iyo ng tama. Alam namin, Panginoon, ang mga layunin at objective namin, Panginoon, bilang isang church, Lord. Hindi kami titigil, Panginoon, hanggat di namin nakakamit ito. Kahit lumipas man ang panahon, Panginoon, mawala man kami dito, Panginoon, magpapatuloy, Panginoon, ng mga henerasyong ito dahil natututo sa iyong salita, Panginoon, na ibinibigay ng aming leaders, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil nakabase kami sa iyong salita. Hindi kami naliligaw, Panginoon. Nagkakaloob kami ng tama at napupunta ito sa tama. Salamat, Panginoon, maging pagpalain niyo po, Panginoon, anuman ang mga kabuhayan, Panginoon, anuman ang aming tinatangkilik, Panginoon, patuloy namin idinudulog sa iyo, Panginoon. Ingatan mo, proteksyonan mo, Panginoon, at pagpalain mo patuloy ang mga tapat na bibigay sa iyo, Panginoon, at nagkakaloob, Panginoon. Salamat, Panginoon, maging sa mga kabataan, Panginoon, na naghahanap pa, Panginoon, ng kabuhayan, ng trabaho, Panginoon. I-guide mo sila, ibigay mo sila ng tama, Panginoon, maging sa mga magninegosyo, Panginoon, sa mamamasukan, Panginoon. Ikaw ang patuloy na magpala, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Pinupuri ka namin, tinataas namin ang pangalan mo. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Brother Rusty, for exhorting today, and for those who gave through online, online giving. Everything is recorded by our Sister Nena. Okay? Let's continue our series on the book of Acts, Acts 2:42 to 47. Oh, let me give you a reminder. Today is our last day for our level 3 class, 1 p.m. So sa lahat ng students at nagjo-join online, yan, sa mga online, yung Zoom link po ay papadala later before 1 o'clock. At sa lahat naman po ng mga nasa on-site ay ready na, tapos na mag-lunch before 1 p.m. The title of our sermon sa next passage po natin, sa Acts 2:42 to 47 is, After Being Saved, What's Next? When Peter preached about Jesus, their hearts were pierced. So they asked, what shall we do? Parang tinanong nila, how do we get saved? At sinunod po nila yung sinabi ni Peter. So balikan po natin yung passage na yon sa Acts 2:36 to 41 para lubos nating maunawaan kung ano po yung nangyari. So dumating ang banal na spirito, nag-speak in tongues sila, and a lot of all of them nagsalita sa iba't ibang wika na naiintindihan po ng mga tao sa Jerusalem ng time na yon patungkol sa Panginoon.
ang sinasabi nila sa lengguwahe nila, no, sarili nilang language, na naririnig nila ay patungkol sa Panginoon. At nag-explain si Peter kung ano yon. At sabi niya, let all the house of Israel therefore know for certain that God has made him both Lord and Christ. This Jesus whom you crucified. So Peter preached about Jesus. And now when they heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, brothers, what shall we do? And Peter said to them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. And you will receive the gift of the Holy Spirit, for the promise is for you and your children and for all who are far off, everyone whom the Lord our God calls to himself. And with many words he bore witness and continued to exhort them, saying, save yourselves from this crooked generation. So those who received his word were baptized. Lahat ng sumampalataya, lahat po ng nakinig na sumampalataya, sila po ay na-baptize. And ano pong nangyari? And there were added that day about, how many saved souls? 3,000 souls. Okay? So, after answering, how do we get saved? Or what shall we do? Sumampalataya po sila sa sinabi ni Peter, naging new believer po ito. Or parang tayo, nung sumampalataya sa salita ng Panginoon. And a new believer and a mature Christian should ask, after nasagot yung, what shall I do or we do to get saved? Now, the next question is, after being saved, what's next? 3,000. Sa tingin ninyo, anong ginawa nung 3,000? Umuwi, nagtrabaho lang, nagpakasaya. Okay? What's next? Parang nung nasa Bible school po kami, meron po kaming tinatawag na paper, ang pangalan ay Bethelite. At nung graduating class na po kami, yung last article po na sinulat ko for Bethelite, ang title ay, After Bethel, What's Next? Okay? And nung ginagawa ko ito, naalala ko, ang dami, o nga, pagtapos ng Bethel, anong kasunod? Pagtapos mo graduate, anong kasunod? Sino yung mga graduate na dito? Di ba gusto natin, okay, ngayong nag-graduate na ako sa pag-aaral, what's next? Yung iba sabi nila, unemployed. Yung iba sabi nila, okay, I'm a slave sa trabaho. Employed, slave sa trabaho. What's next? Kaya alam po natin. Pag naumpisahan mo na yung business, so what's next? Okay? Anong kasunod? Ito din po. So, na-save, sumampalataya, na water baptize, yung 3,000, what's next? After being saved, para pong batang ipinanganak. Andito po ba si Ira? Ayun. Okay? Lahat ng bata na pinapanganak po sa kanila, na-observe ko ay, wala yung kanyang yung kanyang master, mom. Ang mga bata po na pinapanganak, ay meron pong tinatawag na mga newborn screening. Tama? Okay, newborn screening. Kapag pinanganak ang baby, lahat masaya. Okay? Pero, gusto natin, masigla siya, healthy siya. Okay? At ganun din po sa spiritual. So, yung mga bata, pagka newborn screening, tinatawag po dito, at chinecheck po yung kanilang, chinecheck? Yung kanilang pag-milk. Meron ping hearing test. Okay? Ganun din po yung spiritual life po natin. Ang healthy spiritual life ay lumalago po siya. Nakikinig po ba tayo after being saved? Diba? Kumakain ba tayo after being saved? At ang Acts 2:42-47, sasagutin niya po yung mga tanong na ito. At in fact, ito'y papakita niya kung ang isang church ay healthy, ito yung ginagawa. So, hindi nagtatapos sa how do we get saved ang isang believer.
That's why we are here today. Kahit magkakaiba tayo ng years ng pagkakilala sa Panginoon. Salvation is the beginning of new life of what? Discipleship, worship, fellowship, and mission. So Acts 2:42 is a picture of a healthy church dahil hindi sila tumigil after being saved. So wag titigil. Never stop. Bago ko marinig yung anong sinabi ni Brother Rusty kanina, si Alex Iyala, ay ito na po yung pinapakita ng next passage natin. So I'm surprised na yun din ang content ng sinabi niya pala, no? Yeah. And on my notes, sabi ko, wag titigil, never stop. After salvation, God calls every believer to continually grow. At isa-isahin po natin ang mga bagay na ito. Let's go to our passage, Acts 2:42 to 47. And they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers. And awe came upon every soul, and many wonders and signs were being done through the apostles. And all who believed were together and had all things in common. And they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all as any had need. And day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to their number day by day those who were being saved. So may na-save noong nag-preach si Peter, and then every time po na sila din po ay mag-gather, meron pong mga naliligtas. Let's lift our hands and bow down our heads. Let's pray. Thank you, Jesus, for saving us by your grace through faith in Christ Jesus. Lord, as we open your word today, give us humble hearts. Gawin niyo pong ready kaming lahat na makinig, na sumampalataya at sumunod. And sa tulong po ng Holy Spirit, bigyan kami ng pangunawa na masunod po, magawa ang lahat ng mga mensahe mo ngayong umaga. Teach us, Lord, Holy Spirit, what it means to grow as faithful disciples of the Lord Jesus Christ. And help this church, this local church, to be the church that you have called us to be. Ganon din po, Panginoon, sa lahat ng mga mananampalataya sa ibang lugar. Patuloy na ikaw ang mag-lead sa kanila at mag-guide upang lahat ay maging strong and healthy church. In Jesus' name we pray. Everyone say, Amen. So those who are truly saved will continually grow together in devotion to Christ through word, worship, fellowship, prayer, generosity, and witnessing. Ang tunay na naligtas ay nagpapatuloy siya na lumago. At number 1, continue growing through the Word. A saved believer devotes himself to God's Word. Anong sabi po sa binasa natin kanina? They devoted themselves to the apostles' teaching. So nagpapatuloy. You don't stop. Narinig mo ang gospel. Then magpatuloy po tayo na makinig ng salita ng Panginoon. Magpatuloy tayo na matuto, na mag-aral, magsaliksik. Di ba? Sa umpisa, nakinig ka lang, susunod. Tayo na po yung nagsasaliksik ng salita ng Panginoon. Now, let's go back to Acts 2:42a. Sabi niya gano'n, and they devoted themselves to the apostles' teaching. Hindi po sila tumigil na mag-aral, matuto. Kumbaga, pupunta sila ng synagogues. It's their place para matuto po noon. Okay? Temple. And that's why church is a place to grow. It's a place to learn. It's a place to study the Word of God. Church is not a place for fun only. Kung naghahanap tayo, gusto kong maging masaya lagi at saka gusto kong maka-experience ng mga cool activities. I wanna be entertained. Then, hindi po church ang hanapin po natin. Because church is a place to grow, to learn, okay? To listen to the word of the Lord, to His voice through the written word. At ang devoted dito, ang ibig sabihin po nito, to continue, to persist.
to continue steadfastly, to remain faithful despite difficulty. Naranasan nyo nang mahirapan kumain? Nakita ko po si Mami Malu, Ma'am ni Grace, nung aking dinalaw. Siguro mga 1 month na siya noon after nung operation. And nagkaroon ng complication at kailangan siya pong pakainin. Pero alam niyo po yun, hindi siya makakakain ng katulad ng ginagawa natin o upo sa table. At may mga times po, marami pong mga tao, para lumakas at gumaling ulit, kailangan padaanin ang pagkain sa ilong, di ba? O kaya i-blend yung pagkain. May mga anak ba tayo nahirapan din pakainin? Ini-slice natin ng maliliit ang mga gulay. Nung mga umpisa po namin, yung pancake, ang alam ko lang sa pancake, may milk at egg. Pero nung para sa anak namin, ang pancake niya may carrots, may banana, may malunggay. Na ang liliit para makakain po siya. 'Di ba kapag ang isang tao na inaalagaan po natin, nawalan ng kakayahang kumain ng normal, hindi tayo titigil maghanap ng paraan para makakain siya. Tama po ba? Yes. Ang isang bata, pagka ayaw niya ng isang pagkain, hindi tayo titigil i-explore para paano niya kaya magustuhan to. Okay? Paano magustuhan ng anak natin ang ampalaya? Di ba? Yung iba, ibababad daw sa asin at tubig, pigain para mawala ng kaunti yung pait at makakain po sila. Gumagawa tayo ng paraan. And despite difficulty, dapat gumagawa tayo ng paraan. Pag pumunta tayo sa isang lugar, for example, 1 month kang na-destino doon, at merong difficulty to hear the Word of God and to attend church, the house of God, for fellowship and worship, despite the difficulty, anong gagawin mo? Di ba, minsan magsa-search ka, nasa kabundukan ka, teka, walang ano doon, walang net connection. Pwede ka nang mag-download na ako. Gagawa ka ng paraan para makakain ka pa rin. Are we learning? We don't give up. Kapag ikaw ay may lagnat, nawalan ka ng kaunting panlasa, lahat ng panlasa sa iyo ay, for example, lasang gamot. Tigil na po ba tayo kumain? Hindi. Pilitin mo kumain para lumakas ka. Pilitin mong kumain para gumaling ka. We remain steadfast, we remain faithful despite the difficulty. And we have to strive to know the will of the Lord. So, ang pagkain ng salita ng Panginoon, this is not an occasional interest. Parang physical food nga po natin. Meron ba kayong occasional interest sa food nyo? No, it's a constant interest. You have appetite every day. Amen po ba? Minsan kailangan pigilan ng appetite po natin. Okay? Let's go to 2 Timothy 3:16. Ito po ang salita ng Panginoon. Ang mga apostles' teaching referred to the authoritative teaching concerning Jesus Christ before the New Testament was completed. Today, the teaching is preserved in Scripture. At ito po yung 2 Timothy 3:16, 17, sabi dito, all Scripture is breathed out by God. May kapangyarihan, hiningahan ng Panginoon. Mabisa ang salita ng Panginoon. And that's why when we hear the Word of God, bakit nai-empower po tayo? It gives life. It gives wisdom. It enlightens our minds. It renews our mind. Sabi pa dito, and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. So we must be trained, and our training should continue to listen, to meditate the Word of God, continue our learning, continue our studying. A person who is truly saved is always hungry to learn. Kaya nabanggit ko kanina, pag nahirapan kumain, hindi ka mag-stop ng kumain.
Di ba dangerous sa ating health kapag nawalan tayo ng appetite? That's dangerous. Kapag hindi ka na nagugutom or wala ka ng desire kumain, hindi ba't delikado yon? Tama po ba? Anong sinasabi nila? Naku, ayaw na pong kumain. Anong kasunod nun? Ihanda nyo na po. Ang alin? Ihanda nyo na po ang sarili nyo, ang pamilya nyo. Ihanda nyo na po ang mga dapat ihanda, ang kanyang damit, ang kanyang, di ba? Kasi ayaw nang kumain. Ask the person next to you, ayaw mo na bang kumain? In fact, iniisip ka, tatapos lang natin kumain, gusto na natin ulit kumain, di ba? Diba? Minsan kakakain lang natin ng tanghalian, ano kayang kainin natin mamaya sa snack? Di ba? Kasi grabe po yung appetite natin naroon. Right? Itrato po natin yung ating spiritual life din sa ganoon. Kapag wala tayong appetite sa Word of God at makinig, that is dangerous to your relationship with the Lord. Can I hear amen? Kaya diba, tuwang-tuwa tayo kapag kayong magulang natin, alam ba, inaalagaan natin, may edad na, ay, ang lakas pa kumain. Kahapon, sa mga naimbitehan po namin, diba, nakita nyo ang aming nanang, si Brother Chris. Alam nyo na kung kanino po nagmana ng appetite yung pamilya ko. Okay, Nanang, how old is Nanang again? 95, no? And alam niyo po, kumain siya ng lechon, kumain siya ng kanin, ng chicken, ng butchi. Pinipigilan pa po yun. 95 years old, pinipigilan pa nila na pakainin. Minsan, naririnig ko si Do, one of his primary caregiver, huwag niyo nang bigyan. Diba? 95. Tuwang-tuwa tayo, di ba, pag may appetite. Kasi, alam natin, may nutrition, lalakas pa siya. Yung anak natin, kapamilya natin, pag nakikita po natin na magana po sila, magpasalamat po tayo. Amen? Kaysa wala silang ganang kumain. Pag sinabi niyang, ayoko nang kumain, nako, sabi mo, delikado yan. Kailangan magkagana ka kaagad. Ganon din po sa spiritual food. Matuwa po tayo, ang ating mga kabataan, gustong-gusto po nilang nakakarinig ng Word of God. Kapag gustong-gusto po nilang natututo, ikagalak po natin yon. Dahil sila po ay nakokorek, sila po ay natitrain in righteousness, at tayo po ay naihahanda, nai-equip, nagiging handa tayo na gumawa ng mabuti at ng tama. And that's why we need the Word of God. Again, dangerous sa ating health kapag wala tayong appetite, kapag hindi na tayo nagugutom. Kaya dapat tuloy-tuloy ang gutom natin sa salita ng Panginoon. Kaya kanina sabi ko, I remember, nung si Ira, nakita ko pagkasilang ng baby at ng baby namin, binibigyan nila ng grade o marka kung gaano kagaling mag-take ng milk ang isang baby. Hearing test, urine test, blood test, lahat bago pa uwiin at masasabing, okay ito, itutuloy na lang yung pagpapalaki sa batang ito sa bahay. At alam niyo naman po, si Amo, kung anong grade na nakuha pagdating sa pag-milk, 10/10. Hearing test, ay, wow, nakakarinig. Minsan nga lang, hindi. May gusto na. Ganon din po tayo. Kumusta ang ating appetite sa Word of God? Is it 10/10? Kamusta ang ating pandinig sa salita ng Panginoon? Minsan ba nagtitengang kawali na tayo? Narinig ko sa kaliwa, labas ko na lang sa kanan. Ibig sabihin nun, nakinig lang, hindi sumunod. So, we do not stop. We must crave for spiritual milk. And we should always be willing to grow, to be equipped, laging handa sa paggawa ng mabuti. Sabi ng 2 Timothy 3:17, that the man of God may be complete, equipped for every good work. To be equipped, laging handa. Dati, lagi tayong handa sa paggawa ng masama, pagsasalita ng masasakit at nakakasira sa ating kapwa.
Ngayon, napalitan ng kahandaan. Kahandaan sa paggawa ng kabutihan. Because our minds are renewed by the Word of God. We allow the Word to correct us, to transform us, to admonish us. Let's go to the next passage, Colossians 3:16. Let the Word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom. Matuto tayo, magpaturo tayo, hayaan nating i-correct tayo gamit ang salita ng Panginoon. Sabi, admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. Maraming kailangan pong baguhin pa sa atin. Ang ganda po ng pinaalala kanina sa ating tithes and offering. At tama po yun. Ang una po nilang ni-repair, inayos, altar. Kasi yun yung relasyon sa Panginoon, yun yung pagsamba. Yun yung kanilang paghahandog, yung kanilang pakikinig ng salita ng Panginoon. Yun ang una nilang ibinalik. And for us to have relationship with God, ibalik natin ang relasyon natin sa Kanya through the Lord Jesus Christ. You need to have that altar. You need to have a relationship. Kailangan may relasyon tayo sa Panginoon. Sumampalataya tayo sa Kanya, humingi tayo ng tawad, mag-repent po tayo, sundin natin ang kalooban niya, and then sa ating pakikinig at pananatili sa salita niya, marami po ang aayusin. Ano yung mga sira-sira nakapaligid sa altar? So imagine, ito yung altar ng Israel, ito yung una nilang inayos, yung pagsamba, yung pakikinig ng Word of God, yung kanilang paghahandog, yung kanilang pagtitipon, kanilang pagpupuri sa Diyos, and then yung wall. So para maayos ang lahat sa buhay po natin, huwag natin kalimutan ang ating altar, our relationship with the Lord. Yung pagsamba natin, yung pagpupuri, yung pag-aaral ng salita ng Diyos para yung relasyon natin sa Kanya ay maayos at matatag. Kaya huwag po tayong magtataka kapag ganito. When we are saved, sasabihin natin, bakit ang dami kong pagsubok? Bakit kung kailan ako sumampalatay sa Panginoon, parang ang daming mabibigat na problema? You know why? Naayos ang relasyon mo sa Diyos, naayos ang altar, ipapakita lahat ngayon, lahat ng problemang nakapaligid. So yung walls of Jerusalem, yung mga bahay nila, yung business nila, marriage nila, biglang nakita nila, teka, naka-mortgage yung mga nila, vineyards. May mga nagpakasal ng hindi tama. Pati yun, ipapakita ng Lord. Kaya nga po, kapag ikaw ay naligtas, ang daming nakapalibot sa aspeto ng buhay mo na kailangan ayusin. May isang halimbawa, naligtas, nagsusugal siya. At sa pagsusugal niya, dumami ang utang niya. Naligtas siya. Sumampalataya siya kay Lord. Lord, I love you. Thank you sa salita mo. Pinagsisihan ko lahat ng kasalanan ko. Ngayon, naayos yung altar, yung relasyon. Yan na, magsisimba, nagbabasa ng salita ng Panginoon, nananalangin, nagpupuri, may fellowship, may worship. Pero, ang daming nakapaligid sa kanyang nautangan niya. So, anong gagawin niya doon? Dahil inayos mo altar mo, maayos relasyon mo sa Panginoon, mangungusap ang Lord, ayusin mo. Lahat ng pinagkautangan mo, wag mong pagtaguan. Ikaw ang tumawag, hanapin mo sila, kausapin mo sila, humingi ka ng paumanhin, humingi ka ng tawad sa kanila, isa-isahin mo, unti-untiin. Kaya feeling mo ang bigat kasi nangungusap ang Holy Spirit sa'yo na gawin mo ang tama. Ganon din sa isang taong iniwan niya yung asawa niya, yung anak niya, lahat ng kapamilya niya at 'di ba nagwalda siya or ano man. Anong gagawin niya kapag naayos ang altar niya? Ipapakita sa kanya lahat ng mali, aayusin niya 'yon. Sa business kung may ginawa tayong mali, sa finances, sa entertainment natin, pati 'yon ipapakita. Anong klaseng entertainment ba ang meron ka? 'Di ba? Kung ang saya-saya mo pa rin doon sa mga pinupuntahan mong mga, what do you call this, comedy bars na nanlalait ng mga tao at kung ano-ano pa,
Pati yun ipapakita sa'yo ng Panginoon, hindi na yan ang entertainment mo. Nakikipagpustahan ka pa sa lahat ng mga pinapanood mong laro, pati yan ipapakita ng Panginoon sa iyo. Influences, pati pananamit mo, ipapakita sa iyo ng Lord yan. Lahat ng mga damit mo na ang nakasulat ay, I'm not lazy, or I'm not handicapped, I'm just lazy, or ano bang nakasulat dyan na hindi ako tamad, di lang ako mautusan. Di ba, iba-iba yung mga iba-iba yung mga nakasulat sa damit mo. Pati yon biglang, ay, ayokong isuot ito, ang sama ng mensahe nito. Di ba? Pati yung mga kung ano-anong pinaprint mo at nilagay mo sa wall mo, na sa tingin mo, ang mensahe nito ay hindi tama. Pati yun. Kaya sinasabi mo, bakit parang ang bigat, ang dami kong problema, ang dami kong iniisip kasi maraming aayusin si Lord sa buhay natin. And that's why we don't stop admonishing and teaching one another. Saan pa? Places you go to. May mga lugar na favorite mong puntahan noon, pero kinonvict ka ng Holy Spirit, para kang na-flashlightan, di ba? Yung nabanggit ko last week, vacuum na may flashlight. Nakikita mo kaagad ang dumi. Pati yun, pinapakita niya sa'yo na, huwag ka nang pumunta dyan. Okay? Alam mo naman kung anong mangyayari pagka pumunta ka dyan. At yun yung nararamdaman mo sa puso mo, yun yung nailalagay sa isip mo. There is conviction. Ano pa? Even paggamit mo ng words. Yung iyong pananalita, pati yun ipapakita sa iyo ng Panginoon, ng Holy Spirit. Your time, paggamit mo ng time. And all the connections na meron ka, online at dito sa buhay, all kinds of friendship and relationship, merong ipapakita ang Lord sa iyo na ipagpapatuloy mo at ihihinto mo. Dahil tinuturuan tayo ng salita ng Panginoon. Are we learning? And that's why we need to continue sa salita ng Panginoon. Okay, sabihin nga po natin, continue growing through the Word. Amen. Continue growing to the Word. Next, let's go to Joshua 1:8. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Makita po natin yung progression dyan. If you meditate it, you will know. Okay? You will be careful. Sabi dito, so that you may be careful to do according to all that is written in it. You will know, you will obey, and then you will become fruitful and successful. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Psalm 1, verse 1 to 3. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord. And on his law, he meditates day and night. Meron tayong isang habit na ganun lang din po yung pattern sa salita ng Panginoon. May habit po tayo, lalo yung mga naon, yung mga lolo at lola namin noon. Sa umaga, radyo man yan or TV, anong unang pinakikinggan sa umaga? Balita. Anong klaseng balita? Masasamang balita na nagbibigay ng takot, ng kaba. Nagbabagang balita. Yan. Ganun pa naman ang intro nila. At saka bakit pag nag-report sila ng mga ganung balita, di ba? Parang kakabukin ka kaagad. Di ba? Heto na po, nagbabagang balita. Di ba? Wala bang malumalumanay? Gandang hapon po, wag ho kayong mabibigla. Ito po yung balita na yung papakinggan. Siguro hindi nila tayo kukunin. Kailangan ganun kaagad. Right? Tara, pataas pa ng pataas. So yung emotion mo, dalang-dala ka rin pag hindi, lalo't wala ka pang devotion kaninang umaga,
biglang sasabihin mo na, wala nang lalabas ng bahay. Okay? Walang magpapaandar ng sasakyan. Why? Napasukan na po ng takot yung ating puso. A genuine believer desires God's Word because the Holy Spirit produces spiritual hunger. Kung yun ang nakagawian po natin, umaga, yung iba meron pa pong tanghali. Balitang hali. Di ba? And then sa gabi. So ilang beses ho natin napakinggan ang masamang balita sa isang araw? 3. Tapos, ayon sa pag-aaral, number 1 daw po na way para kumuha ng balita ang isang Pilipino ngayon ay Facebook. So meron ka pang scrolling. At ang dami pa nun. And then pumunta ka pa ng YouTube. So how many times narinig po natin yung masamang balita? Don't get me wrong, it's good to be informed. Get information, get the facts, that's it. You pray, you plan, you prepare, you put your trust in the Lord. Dahil kung saan tayo nagbababad, yun ang magiging tayo. Pero itong nagbababad daw sa salita ng Panginoon, He is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. In all that He does, He prospers. Pagbabad ka sa salita ng Panginoon, ikaw ay parang puno. Green, berde ang mga dahon. Ibig sabihin, healthy. Kahit may mga nangyayari hindi maganda sa paligid dahil nakababad ka sa salita ng Panginoon, you are strong and healthy and you will be fruitful. And your leaf does not wither. Hindi ka panghihinaan ng loob kapag may dumating na masamang balita. Ang sasabihin mo, nag-provide si Lord noon, yun ang may pananampalataya. Kaya ulit mag-provide ni Lord ngayon. Amen po ba? And that's why we need to continue in His Word. Mga kabataan, continue in God's Word. Napakaraming libro sa mundong ito. Kaya po ang Bible, tinawag din siyang superbook. Bread of life. It's like a mirror. Pag nanalamin ka, sinasabi niya ang tama at mabuti. Sinasabi niya ang maganda at masama sa iyo. So katulad din po tayo, after po ng salvation, para tayong phone, bago, pero kapag di mo chinarge, kahit bago po yung phone po ninyo, iPhone, pag di mo chinarge, walang power. Ganon din ho tayo. You are a new believer, matagal na pong believer, you need power from the Lord, and we need the Word of God. Did we learn something today? Do not neglect your devotion. We have online devotion. We have YouTube account, nandun lahat ng preachings na kung na-miss po natin. Diba? May difficulty tayo sa schedule ng mga nakaraan. Pero may paraan po ang lahat. And we have our Bible reading plan. Do not neglect your daily devotion. Do not neglect your Bible. A neglected Bible daw is often results in a neglected spiritual life. Let me repeat that. A neglected Bible often results in a neglected spiritual life. So today, ask yourself, am I listening to the Scripture? Am I eating or reading, meditating the Word of God? Am I learning with humility? Meron ba akong pakikinig at pagsunod? Am I obeying what God teaches me every day? Number 2, continue growing in biblical fellowship. So tulad ng isang bata na isinilang, okay, ang kanyang newborn screening, yan, pwede nang alagaan sa loob ng tahanan, kailangan may pamilya po siya. Meron po bang babying pinauwi, walang pamilya? That is abandonment. At kailangan, we belong, to a local church. Meron tayong kabibilangan na local church, na fellowship. Hindi po pwedeng sabihin, okay, I am saved, and I just wanna stay inside my house. Dito lang ako, or live my life alone. A saved believer lives in biblical fellowship. Let's go to Acts 2:42.
44 and 45. And they devoted themselves to apostles' teaching and the, ano po ito? Fellowship. Fellowship, in the original word, is koinonia. Koinonia means sharing, partnership, common life. Meron kayong common life, meron kayong iisang pananampalataya, pagsamba, adhikain, meron kang masyeseran ng iyong prayer items, requests, ng burdens mo. It is a partnership. At sila, Apostle Paul, kapag may mga naka-fellowship sila, naka-partner, nagiging partner nila sa pagpapalaganap ng salita ng Panginoon. They devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers. Kaya sabi ko, iisa-isahin po natin ito. Word, fellowship. It is sharing life because we share Christ. Ang ganda po na ang foundation ng ating relationship, ng ating friendship is Christ. So sa mga magkamag-anak sa blood, hindi lang kayo, di ba? You're not just sharing because of the surname na meron kayo, but because you have the same blood. And that is the blood of Jesus Christ na nagligtas po sa atin. Let's continue. Let's read verse 45. And they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all as any had need. Again, there is sharing. There is fellowship. There is, yung pinapasan nila yung burden together. Merong generosity flowing from transformed hearts. Let's go to Galatians chapter 6, verse 2. Bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. Ginawa nila ito. Nakita nila kung anong pangangailangan. Alam niyo po, ang church noon ay napakahirap. Marami po sa kanilang naghihirap. May persecution, may famine. So ang ginawa po nila, nagtulungan po sila kahit sa kanilang mga possessions. Sa pangangailangan po ng iba. Hindi sila nag-isolate ng sarili nila. Sila po ay nag-join sa fellowship. There is partnership. Merong pagtutulungan. Hebrews 10, 24 to 25. And let us consider how to stir up one another to love and good works. Hanap daw tayo, gumawa tayo ng paraan. Paano natin ma-encourage lalo ang bawat isa? Paanong ibigin lalo ang isa't isa? To love and good works. Gawan natin ng mabuti ang ating kapwa. Not neglecting to meet together. Ulitin po natin, after salvation, what's next? May fellowship. May word, may fellowship. We need each other. Kahit magkakaiba-iba po tayo ng edad, ng pangangailangan, ng kakayahan. And do not neglect yung ating pagtitipon, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Ang sarap po na meron pong fellowship. Every time na magkakasama po sa recharge night, yung online, sa prayer breakfast po natin, youth fellowship, lahat po yun pagkatapos. Na-refresh ka, na-strengthen ka, na-admonish ka, may mga itunuwid sa'yo. At ang dami po nating natututunan sa isa't isa. We do life together. And by the way, sa mga couples, young couples, old ones, and even sa mga singles, let's have fellowship again soon. Amen po ba? Ang daming mga marriages ang nagfe-fail kasi may mga mag-asawa na sila lang. Wala silang kasama sa mga pagsubok. Wala silang masyaran ng kanilang pagsubok. If you are an athlete, you need another athlete. Sabi nga, if you are a couple, you need another couple to help you, guide you. May mga nauna sa atin, bakit narating nila ang 35 years sa kanilang marriage? May mga nauna sa atin na bakit
25 years na ngayon ay nananatili pa rin silang magkasama at talagang buhay ang relasyon. So alam niyo po, meron akong narinig ito recently, mag-asawa, para na lang daw silang roommates at nagbabayad na lang ng bills. Basta nababayaran ng bills, roommates sila, that's it. Hindi po yun ang design ng marriage. Amen po ba? From a loving marriage, tapos naging roommates na lang or housemates na lang. May mga ganun pong nangyari. Housemates na lang tayo, basta nababayaran ng bills, napoprovide lahat ng pangailangan ng bata, gawin mo ang gusto mo, gawin ko ang gusto ko, and that's it. Nakakalungkot po na merong mga from loving husbands and wives ay naging housemates na lang. Naway hindi po mangyari yon. Amen po ba? At pwede pong maiwasan iyon. Okay? Amen po? Husband and wife po kayo, hindi po housemates lang. Can I hear amen? Sa mga mag-asawa, sabi mo sa asawa mo, hindi lang tayo mag-housemates. You're the love of my life. Yung pinakabatang mag-asawa po ay nagtitigan. Anyway, palapakan natin ang Panginoon sa buhay nila. May edad na po sila nung sila'y nagpakasal. Pinakabatang couple sa room natin. Okay, but anyway, balik po tayo. Lahat ng bagay po, okay, meron pong kasagutan sa salita ng Panginoon at may mga pagsubok po tayo sa buhay, sa fellowship na strengthen po tayo. Amen po ba? Sa mga kabataan, sa mga working people, no, sa mga may business, ganun din po. Let's go back, to the Word of God and the fellowship na meron po tayo. Let's continue. Number 3. Continue growing in worship and prayer. Isa to sa ginawa nila. Sa pagtitipon, may worship and prayer. So there's word, there's fellowship, worship, and prayer. Mapapansin po natin, it's like, these are the basics, but foundational ng ating relationship sa Panginoon. Pag ito yung mga pinabayaan po natin, manghihina po tayo. Pag ito yung pinabayaan natin, hindi tayo lalago. Okay? So, a saved believer worships and prays continually. Makikita po natin na regular at intentional yung prayer po na ginawa nila. Prayer was central to church life. Balikan po natin yung passage natin, 2:42 and 46. Sabi po dito, and they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers. By the way, breaking of bread is remembering, remembering Christ, remembering the Lord Jesus, at meron po silang prayers. And then let's jump to verse 46. And day by day, attending the temple together. So when they attend the temple together, ano pong ginagawa nila? Worship and prayer. When we go to the house of the Lord, there's worship, there is prayer. Alam niyo po pag prayer breakfast, itong mga nakaraan, ang mga worship leaders po natin ay may mga trabaho at minsan hindi nila nakakayanang dumalo ng 8 o'clock. Tuloy pa rin po kami. Hindi namin sinabing, okay, dahil walang marunong kumanta or magaling kumanta. Yan. Kahit na boses halimbawa ni Brother Rusty, Tatay Rosbert, isipin mo mga kasabay mo. Okay? Sino pa yung mga nakasama natin? Si Jason, si Abby, Mama Lot, di ba? Pagka yun lang ang kumanta, pag kumanta po sila, pero dahil ito'y pagsamba, di ba? Wala namang sasabihin, okay, kailangan magaling ka lang umawit, ha? Para ikaw ay magpuri sa Panginoon. So, merong pagpupuri, merong pagsamba, meron pong pananalangin. Ang ginagawa pa nila, breaking bread in their homes. They do not neglect that, to remember the Lord Jesus Christ, to have fellowship, and they receive their food with glad and generous hearts. Yung breaking bread in their homes po, noong mga time na yon, talagang there is food
being served. Dahil nga po, the church, ang mga believers nung time na yun, ang dami po, persecuted and may famine. And that's why they need to serve food and they need to they will receive their food with glad and generous hearts. Baka may magtanong sa atin, bakit yung ating communion walang long table ng mga buffet of food? Okay? We can eat in our own homes and tables, right? Dahil merong kakain. Pero kung may matindi pong, tinatag na matinding famine, doon po nila ginagawa sa kanilang tahanan. And then praising God and having favor with all the people. And the Lord added to their number day by day those who were being saved. So makita po natin, they continue to grow in what daw? In worship and in prayer. Okay? So, tulad ng healthy marriages, mapapalakas ito pag continuous po yung communication. Kapag ang mag-asawa hindi na nagko-communicate ng maayos, diba, nasisira po ang relasyon. Hindi nagkakaintindihan, hindi nagkakaunawaan. Ano yung advice ni Pastor Tagaro noon sa mga couples, di ba? It's a lifetime adjustment. Yung akala mo daw po, kilala mo na yung asawa mo nung pinakasalan mo siya, first year, second year, hindi mo pa daw talaga siya kilala. Tama po ba? Opo. Bago ko ihinto, si Mami Edith, sabi niya, how old are you, Mami Edith? 69 years old. Sabi niya, opo, yung akala mo kilala mo na hindi. Diba? Yes. Yung mga 35 years na in marriage, yung akala daw nila, kilala na nila yung asawa nila, hindi pa rin. Okay. Biglang merong umuusbong na, ganun pala siya. May gusto siya ngayon na pwedeng bukas ayaw na niya. Kaya, it's a lifetime adjustment. Again, parang nag-a-update tayo. At nangyayari yun, communicate tayo ng communicate. Okay? But sasabihin niya, bakit ayaw mo na? Gustong-gusto mo dati itong cake na ito. Ano ka ba? Diabetic na ako. Di ba? Diabetic na pala siya, hindi mo pa alam. Communicate. Sabi ng doktor ko, nandito na ako sa level na ito. Magko-control. Kailangan updated tayo. Updated tayo sa health issue ng ating asawa. Updated tayo sa mga pangyayari sa kanya, yung mga nais niya at hindi pa. Ganon din po sa friendship. Merong communication. When communication stops, intimacy suffers. Same thing with God. Let us communicate every day. Prayer is our communication with God. Without prayer, ano mangyayari? Our relationship with Him becomes weak. Not because God has changed, but because we have neglected our communion with Him. Okay? Napapabayaan po natin. Lahat po ng napapabayaan na mabubuti, masama po ang idudulot nito sa ating buhay. Ang garden na napapabayaan, anong nangyayari? Dumadami po yung damo. Ako po nagulat, yung garden po namin, kakapalinis lang namin ulit. Meron palang meron palang mga damo na sobrang matinik. Okay? At nung nahawakan ko, sabi ko, matinik pala ito. Right? And so, we ask someone na i-cultivate yung garden, pati yung mga nakapaso, linisin yung buong paligid namin, para hindi mapabayaan. Dahil kapag napabayaan, lahat ng mga itinanim natin masisira. Hindi sila lalago. Ganon din po. Let me ask you, how's your prayer life? Develop daily prayer habits. Worship with sincerity. Ano pa? Participate faithfully, sa lahat ng atin pong mga ginagawa, activities, schedule, gatherings na kung saan napapalakas po ang ating relasyon sa Panginoon. Let's worship every day, not just Sunday. Okay? Ang pagsamba natin, it should be Monday through Saturday.
Ano yung music, pati yung music na pinakikinggan po natin. Okay? Mga prayers po yun. Pakinggan po natin. Maganda paggising natin sa umaga, kung tayo may ginagawa, nagpe-prepare, listen to praise songs. Inihahanda niya ang iyong puso sa pakikinig ng salita ng Diyos. Can I hear amen? Yung balita, silipin natin kung may pasok o wala sa umaga. Di ba? Anong oras po ba yun? 4:00 po ba yung balita kung may pasok o wala? O 5:00? Di ba? Pagkatapos nun, okay. Huwag mo nang hanapin lahat. Nasa ng mata ng bagyo at nung kung ano-ano. Tapos pati yung mga bagyo nung nakaraan, yung tumama sa bansa natin na pinakamatindi noon-noon pa. Minsan binabalikan pa nila ano ang nangyari at eto ngayon. Stop ka na doon. Nakuha mo yung information, nakuha mo na yung facts, and then you need to prepare and then go to the Word of God also para lumakas ang ating pananampalataya. Amen? Next. Number 4. Number 4 is continue displaying the gospel through your life. This is the last but not the least. Let's continue. Nakikita niyo yung word na continue? Do you believe yung 3,000 nagpatuloy? I hope so. Na-scatter sila nung may persecution. Pero sabi doon, sila po ay they believed, they were baptized, they were added, and then sila po daw ay nagpatuloy sa teaching, sa prayer, sa fellowship, and continue displaying the gospel through your life. A saved believer displays Christ before the world. Saan ka nagtatrabaho? Diba? Sa Makati, sa BGC, sa Boni, saan pa? Caloocan, Quezon City, Bulacan. Work from home, continue displaying the gospel through your life, sa community mo. The Lord added to their number day by day. Dito, pinapakita po ni Luke na talagang in-emphasize niya, God is the one building His church, at itong church, nagpapakita po sila kung sino sila. Balikan natin, verse 43, and awe came upon every soul, and many wonders and signs were being done through the apostles. Nagpatuloy ang mga apostles. Nagpatuloy po sila na magpagamit sa Panginoon. Nagpatuloy silang mangaral. Ano pa? Hindi sila tumigil. Ang Kristiyano, hindi po siya titigil sa paglilingkod, pagraradiate ng light. You are the salt and light. Ano yung inawit natin sa I am redeemed? This is our purpose. To be salt and light in the world. Kailangan kong sabihin yun. This is our purpose. Kasi yung anak ko, sasabihin niya, salt and light, salt and light. Yes, that is our purpose, to be salt and light in the world, in the world, in the world. And then, I am redeemed. Let the redeemed of the Lord say so. Yun po yung siso niya. And see, that song, it reminds us also, what's our purpose? Yung worship leader, kahit sinong mag-worship lead na pinakinggan ko, sinasabi nila yun And this is our purpose, to be salt and light. Sa night of worship natin, baka sabihin din ni Brother Chris yun. And this is our purpose, to be salt and light. Tayo magliwanag. Patuloy po natin i-display ang gospel through our lives. So, hindi tumigil ang apostles, hindi tumigil ang mga believers sa panalangin, sa fellowship, at sa kanilang paglilingkod sa mga tao sa paligid nila. Many wonders, sabi dito, and awe came upon every soul. And many wonders and signs were being done through the apostles. Ano pang ginawa nila? In verse 47, praising God and having favor with all the people. And the Lord added, tingnan niyo po, may naidadagdag pa. And the Lord added to their number day by day those who were being saved. Continue to display the gospel.
Display the power of God in your life. Display God's message sa buhay po ninyo, saan man tayo magpunta. Matthew 5:16, in the same way, let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Ang mga youth po natin, sharing the gospel and displaying the good news sa pamamagitan ng buhay nila sa kanilang mga eskwelahan. Kailangan po natin yon. Sa community, sa restaurant, na kinakainan po natin, pag nag-gather tayo, anong nawi-witness nila? Nawi-witness ba nila ang saya natin, maayos ang turingan? Di po ba? There is word, there is prayer, there is celebration, purely celebration. Nawi-witness po nila yon. Kahapon, after eating in this, in one of the restaurants dito sa may Vicas or Camarin, I asked the team leader, sabi ko, ilan kayo? And can I just share these things? And sabi niya, maybe mga nasa 14 or 16 sila. At bago kami umalis, I just want to share this things with you. I brought some gospel tracts and ito po yung paraan on how to have peace with God. And she received gladly. Let us be courageous. Let us be bold and strong. Amen po ba? Let us display the gospel. Share the gospel and display the message of Christ sa pamamagitan po ng buhay natin. Let us shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Yung pagiging excellent nyo po sa inyong business, napapapurihan ng Panginoon dahil nakikita po nila kayo na pagpapala, yung nangyayari sa inyong pinagpapaguran, God is exalted. Sa pagiging lolo at lola, sobra po kayo magmahal ng inyong pamilya, ng mga anak. Nakikita po yan. Kung kayo po ay may asawa, kung mahalin at alagaan nyo ang asawa nyo, ay ganun na lamang, nakikita po ng mga tao yan. Napapapurihan ng Panginoon. Children, young people, kung paano nyo ginagalang ang inyong mga magulang. Sinusunod. Sinasabi nyo sa inyong mga kaklase, kailangan kong umuwi kasi ito yung pinag-usapan namin ng mama ko, ng papa ko. Ino-honor mo yon. Nagkakaroon sila ng kamalayan. Wow, sinusunod niya yung magulang niya. Hindi ko siya maaya dahil masunurin siya sa magulang niya. Napapapurihan ng Panginoon sa ginagawa mo. Amen? Kapag ka may grupo ng tao at inaya ka at sasabihin mong, hindi ko kaya, I cannot afford that item, maybe kayo, ako next time na lang. May discipline ka, doon na ipapakita pa rin. Naluluwalhati ang Panginoon dahil marunong ka na magpigil at maghintay. Can I hear amen? Sabi niya, that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. So patuloy po tayo. Lahat ng naligtas, tayo po ay wag tumigil. Amen? Never stop. Tell the person next to you, never stop. Never stop. Ephesians 2:8-10. Let us all stand. And before we receive the communion elements, okay, I'd like to ask our children who are joining to come forward, no? And bring them here in front para sila po ay maka-join sa ating communion. Yan. And before we receive, let us sing this solemn song at balikan natin ang Ephesians 2:8-10 later. Okay. Let's sing for Jesus. Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, who has washed me white. Thank you, Jesus, who has saved.
minsan lang po talaga tayo mabubuhay dito sa mundong ito, and para matutunan po yung katotohanan na meron tayong tagapagligtas kahit na merong kasalanan at kamatayan. It's really a blessing, and talagang salamat, no, sa Panginoon, sa kanyang blood, sa kanyang ginawa. And before we partake of the communion elements, Ephesians 2:8-10, it says here, "For by grace you have been saved through faith." Ang kaligtasan po natin ay biyaya. Because of God's grace, it's God's mercy. We don't deserve it. No one deserves salvation. But because of His grace, and we must put our faith in the Lord. Narinig natin ang gospel, narinig natin ang katotohanan, kailangan ilagay natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Parang sabi ko nga po, invitation to attend a big event or small gathering. Na-invite ka pero kailangan ikaw ay magsabi ng yes. Yes, sama ako dyan. Okay? Pupunta ako. So kailangan ilagay natin ang buo nating pananampalataya. And this is not your own doing. Again, salvation is a gift. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Walang gawa ng tao na makakapagligtas po sa atin. Ito ay through Jesus Christ alone. For we are His workmanship. At bakit tayo niligtas? Why? Why did Jesus save us? Sabi niya, we are His workmanship created in Christ Jesus for good works. We are saved to do good works. We do not do good works to be saved. No. We are saved to do good works which God prepared beforehand. That is the beautiful plan of God, that we should walk in them. So after being saved, anong gagawin natin? What's next? Do not stop. Continue sa salita ng Panginoon, continue sa fellowship, sa worship, sa prayer, sa paglilingkod, display yung mensahe ng Panginoon sa pamamagitan ng buhay natin, and let us share the gospel to all people, to the children, youth, the young professionals, the couples, our old men and women, magpatuloy po tayo. Amen po ba? Never stop. So now, let us thank the Lord for His love and His grace. Thank you, God, dahil Ikaw ang aming tagapagligtas. Panginoong Jesus, ibinigay mo ang buhay mo para sa amin. Thank you. Repeat this prayer after me. Lord, this bread represents your body, broken for me. You offered your body to God to save me from all unrighteousness and to heal me from all my diseases. Because of what you've done, I am saved. I am healed. You are my Savior, my God, and my King. Amen. Lord, this cup represents the new covenant in your blood. You offered your blood to God for me, to cleanse me from all sins that leads to death. Thank you for washing away my sins, making me pure and holy, so that I may serve you, the living God. Amen. Walang katulad. Walang katulad ang kapangyarihan ng iyong luha. Jesus, kami iyong tinawag at kami ay tinubos ng iyong luha. Walang katulad. Walang katulad ang kapangyarihan
Let us all close in prayer, lift our hands to the Lord. Panginoon, salamat sa mga salita mo na nagbigay sa amin ng kalakasan at kapangyarihan na patuloy, Lord, na sumunod sa inyo. And we ask, dear Holy Spirit, Lord, patuloy po kayong lumikha sa amin ng puso na uhaw lagi sa iyong mga salita. Ikaw ang hanapin namin sa tuwing kailangan po namin ng karunungan, Lord, ng direction, ng kalakasan, sa lahat po ng aming, Panginoon, issue na kinakaharap sa aming buhay. Even ang aming mga anak, Lord, ang aming mga kabataan, Father, teach them to love you and your word. Lahat po sila maging obedient sa kalooban mo. At ngayong linggong ito, bigyan mo kami ng tagumpay, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin, pinaplano na gawin, at lahat ng nakalagay sa aming schedule. Lord, we ask for your guidance, your protection, your provision, at tulungan mo kami dalhin ang salita mo sa lahat ng pupuntahan po namin. Maging liwanag po kami. Marami po ang lumakas, sumigla, magkaroon ng pag-asa sa buhay dahil po sa pag-ibig mo na nasa amin, at yun lang din po ang mairaradiate namin sa kanila. Thank you for my brothers and sisters, sa lahat pa po ng patuloy na nagpapagaling. Dalangin ko, hindi po sila tumigil na sumampalataya po sa inyo at tumawag. At lahat po kami magpatuloy sa lahat ng pinag-uutos nyo sa amin ngayong umaga. At ikaw lang ang mapapurihan sa aming buhay. In Jesus' name we pray. Everyone say, Amen. What a great Sunday. God bless you, your family, and your small group. Be a blessing to one another. Thank you po.